Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-404 na kabanata, isang pabunggang pagpasok. Klarong nakita ni Eric ang lahat. Bilang anak ng isang mahalagang personalidad sa politika ng Baltimore, nasanay at nahubog siya para mag-navigate sa larangan ng politika sa lungsod. Mabilis siyang matuto at isang malayang mag-isip. Malalaking bagay ang inaasahan mula sa kanya. Napairap si Lance. Naiintindihan niyang kapaki-pakinabang ang impormasyon ni Billy, pero nakakadiri ang tusong panlilinlang nito. Para kay Lance, ang yaman at tagumpay ay dapat minamana o malinaw na pinaghihirapan. Bukod pa rito, ang matalas na isip na walang prinsipyo ay maaaring maging banta. Sino ba ang may pake kung ano ang gusto ni Billy? Singit ng isa pang estudyante. Magsabi ka pa tungkol sa bagong guro. Anong klase siyang guro? Parang guro siya ng physical education, sagot ni Eric na may pangungutya. Kahiya-hiya. Ine-expect na yan, sabi ni Lance. Matapos nung ilagay si Mr. Goldberg sa ospital, sigurado namang kukuha sila ng malakas at fit na tao. Tiningnan siya ni Eric nang may inis. Kailangan ng matinding leksyon ng matandang yun, sabi niya. Ano naman kung nakatulog ako sa klase? Binastos niya ako, kaya binayaran niya yon. Iwas tingin ang ibang mga estudyante. May espesyal na di pagkakasundo si Mr. Goldberg sa klase. Sanay na ang klase na paalisan ang mga guro gamit ang pagiging pasaway at panloloko. Pero iba si Mr. Goldberg. Ang pag-hire ng mga siga para bugbugin siya ay sobrang labis, at tila si Eric lang ang hindi nakakaintindi nito. Okay, gets na namin, sigaw ng isa sa mga babae. Ang astig mo talaga, Eric. Ngayon, ano ang gagawin natin sa bagong guro? Hindi ko pa alam, sagot ni Eric na may ngiti. Pero sa tingin ko, dapat nating bigyan ng mainit na pagsalubong. Ang ibang mga estudyante ay sumandal ng mas malapit at nakinig ng may tuwa. Bagamat lahat sila ay naniniwalang masyado nang lumampas si Eric kay Mr. Goldberg, pahirapan pa rin ang mga guro, ang kanilang paboritong gawain. Patuloy na nag-scroll si Eric sa mga mensahe ni Billy at biglang tumigil, puno ng pananabik. Wow! Sigaw niya. Mukhang nanalo sa loto si Billy o kung anuman. Lahat ng estudyante ay mas lalo pang yumoko, sinusubukang sumilip sa kanyang cellphone. Bakit? Anong meron? Tanong ng isa sa kanila. Sabi niya, kung sino man ang makakapagpaalis sa bagong guro, makakakuha ng $15,000 na cash, sagot ni Eric. Hindi makapaniwala ang mga estudyante sa kanilang naririnig. Napuno sila ng pananabik. Kaunti lamang sa kanila ang talagang nangangailangan ng pera, pero ang ideya na ang direktor ng paaralan ay tila ginagamit sila para mapaalis ang isang guro ay labis na nakakaintriga para sa kanila. At bukod pa roon, ito ay pera na kikitain nila sa sarili nilang paraan. Para sa karamihan sa kanila, iyon ang magiging una. Tapos na ang usapan, sigaw ng isa sa mga estudyante. Paalisan natin ang guro sa lalong madaling panahon, tapos hahatiin natin ang pera. Tumango ang iba, puno ng kasabikan at pagpaplano. Lumingon si Lance kay Eric. Talagang marunong magbigay ng motibasyon ang teaching director natin, sabi niya. Sabihin mo sa kanya na bibigyan namin si Mr. Ambrose ng pinakamainit na pagtanggap. Tapos, tatanggihan naming gumawa ng kahit anong pag-aaral. Mawawala siya bago matapos ang araw. Nag-type si Eric ng mensahe sa kanyang cellphone at pinindot ang send. Okay, sabi niya. Ngayon, may ideya ba kayo kung paano natin sorpresahin ang mahal nating bagong guro? Walang sumagot. Kung ganon, mag-isip kayo ng paraan, dagdag niya. Nagsimula ng magbulungan ang grupo tungkol sa kanilang gagawin. Puno ng kasabikan ang buong silid. Tumayo si Eric sa gitna, parang isang general na sinusuri ang kanyang mga tropa bago ang labanan. Bigla niyang napansin ang isang bagay sa sulok ng kanyang mata. Lumingon siya at nakita si Heidi na nakaupo sa sulok, na nagbabasa.
Nagbabasa ka na naman, Heidi? Tanong ni Eric. Nakapagtataka iyon para sa kanya, lalo na't alam niyang may pinaplano sila. Hindi sumagot si Heidi. Bagamat interesado rin siyang marinig ang tungkol kay Mr. Alex at iniisip ang tungkol sa bagong guro tulad ng iba, hindi niya hinayaang makaabala iyon sa kanyang pagbabasa. Ang kasaysayan ng kanyang pamilya ang dahilan. Ang kanyang ama ay isang nangungunang mananaliksik sa biotechnology, at lumaki siya sa paligid ng mga libro at kaalaman. Madalas, nagiging dahilan iyon ng kanyang pagiging mag-isa sa klase. Siya lamang ang gustong mag-aral at matuto. Malamang, ganap siyang naisantabi kung hindi lang dahil sa atensyon ng mga lalaki. Pinapansin siya ng mga ito at gustong makipag-usap sa kanya, pero dahil lang sa kanyang hitsura. Ngunit hindi iyon mahalaga sa kanya. Kadalasan, naiirito pa nga siya. Tumingin siya mula sa kanyang libro. Lumapit ng kaunti si Eric at nakatitig sa kanya. Layuan mo ako, sabi ni Heidi. Hindi mo ba nakikitang nagbabasa ako? Itinaas ni Eric ang kanyang mga kamay at umatras. Sige, fine, sagot niya ng sunod-sunuran. Kahit mayabang siya, ayaw niyang galitin si Heidi. Pagkatapos noon, tumunog ang bell ng paaralan. Tapos na ang self-study session, at malapit nang dumating ang bagong guro. Sa loob ng Teacher's Lounge, isang grupo ng mga guro ang nakaupo sa paligid ng mesa. Pinag-uusapan nila ang kalagayan sa Class 6 seniors. Sa tingin mo, makakalampas si Alex sa unang klase niya? Tanong ng isang guro na may halong kuryosidad. Sino ang nakakaalam? Sagot ng isa pa habang inaalis ang kanyang salamin sa mata. May ilang guro naman na nagtagal sa kanila. Pero karamihan, gumapang palabas. Isa lang siyang bata, sabi ni Leonard na lumapit sa mesa dala ang isang tasa ng tsaa at may mapanuyang ngiti. Wala siyang pag-asa na kontrolin sila. Biglang pumasok si Billy sa silid at umupo. Habang malalim sa pag-iisip, lumitaw ang malaking ngiti sa kanyang mukha. Huling pagkakamali mo na ito, Alex, naisip niya. Dapat hindi ka na bumalik. Inagaw ko na ang girlfriend mo noon, at ngayon mas marami pa akong aagawin. Ang mga estudyanteng iyon, kakainin ka ng buhay. Samantala, papalapit na si Alex sa silid-aralan. Ang mga estudyante niya ay nakaupo na sa loob, naghihintay sa kanya. Lahat sila ay nasa tamang pwesto sa likod ng kanilang mga desk. Hindi na sila nagchichismisan o naglalaro sa kanilang mga cellphone. Sa halip, parang mga modelong estudyante silang lahat, nakaupo ng maayos at hinihintay ang kanilang bagong guro. Nakaayos ang kanilang mga libro sa harapan nila, at lahat ay nakabukas sa tamang pahina. Nasa pintuan na si Alex. Bahagyang nakabukas ito, at ang katahimikan sa kabilang panig ay nagbigay ng dahilan para siya magduda. Kung isa lang siyang karaniwang guro, malamang na mararamdaman niya na may kakaiba. May kung anong nasa ibabaw ng pinto, naisip niya. Siguro isang balde ng tubig. May kung anong nasa sahig. Parang langis. At sa ibabaw nito, may maliliit na metal na bola. Sa kabila ng pinto, narinig ng mga estudyante ang kanyang mga hakbang. Sabik silang naghihintay na gumana ang kanilang bitag. Isa itong masalimuot na plano na nagamit na nila noon ng epektibo. Sa sandaling mabuksan ang pinto, ang sinumang papasok ay mababasa ng malamig na tubig, at ang balde ay babagsak sa kanilang ulo. Ang magiging reaksyon ng biktima ay tumakbo, at sa puntong iyon, madudulas sila sa mga bakal na bola at babagsak sa malagkit na langis. Ang lahat ng ito ay dinisenyo para sa maksimum na kahihiyan, mas masakit pa kaysa pisikal na sakit. Tumigil si Alex sa harap ng pinto. Hindi niya tiyak kung ano ang naghihintay sa kanya sa kabila, pero ramdam niya ang panganib. Ngumiti siya ng mapanokso at umatras ng bahagya. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kanang paa at tinadyakan ang pinto ng napakalakas, kaya't ito'y tumilapon mula sa mga bisagra nito at bumagsak sa sahig ng silid-aralan. Ang balde ng tubig ay bumagsak ngunit hindi siya tinamaan. Sa halip,
Ito'y bumagsak ng may malakas na kalabog at kalampag sa pintuan, na ngayon ay nakatikip na sa mga bola at langis. Tumayo si Alex sa pintuan, tagumpay na nakatapak sa ibabaw ng kaguluhan sa ibaba niya. Napatingin ang lahat ng estudyante sa kanya, nakanganga sa gulat at katahimikan. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.